In your 20th year, ano ang may offer mo dito ngayon? Ano i-offer mo na hindi pa alam ng tao? Actually, 21st ko na this year. Pero yeah, parang sineselebrate ko rin yung 20. Actually, ito yung concert kung saan ipapakita ko lahat ng, kaya Mark My Dreams. Kasi ito yung mga dreams na natupad na. Ito yung mga dreams na, kahit yung mga dreams ko before na hindi rin natupad, maikikwento ko rin dito. At yung mga future dreams ba, yung mga bagong dreams, dreaming new dreams. Ito yung malalaman nila kung ano ba ang mga gusto ko pang gawin. Yes. And ang aabangan din nila, ay sorry po. May hindi lang pwede malaman nyo. Pwede rin naman siguro pero ang aabangan nila sa concert, actually, kung sasagutin ko lang po, yes. Nagpapasalamat din ako kasi maraming nag-yes na mag-guest sa aking concert. First time ko makasama si Katrina sa stage na mag-duet kami. Si Joe na rin, nakasama ko siya sa concert. And of course, Miss Regina Velasquez. And first time ko rin makatrabaho yung mga paguhangin like si Arthur Nelly and si Robin Williams. So yun, excited ako dun. First time ko silang makatrabaho din. And meron din ako makasama yung dinirect ko na concert na Streisand. Yung sila Michael De Mesa, sila Sir Michael, sila mga theater actors, sila Franco Lovell, Audrey Mora, sila mag-special appearance sa concert. May gagawin kami. And iduduet ko rin ng international star, pero hindi naman, wala naman siya doon sa concert. Once the last Barbara. dalawang kanya, dalawang ka, di ba apat to ha? Ano yung apat to? Okay yung math mo, okay. So, just go ahead, just go for it. Sige. Direct GB naman. Pardon me, first time bang, hindi, on stage to direct Mark in a concert, direct. They actually, yung first major concert ni Mark way back nung nagsisimula ako as director. Ito ba yung the pop part? Nagsisimula siya mag-concert yan. Magkasama na kami doon. Yun nga, tapos pati yung I Need You na music video. First mo. Yun yung second single, parang gano'n. First single. First single. Doon niya, kahit bumabagyo, pinasa niya si Ann Curtis dun sa music video niya. Sa Wawa Dam. Pinakyat na ng bundok. Years ago yan. Alam ko first yata na nag-feature si Ann doon sa isang music video. Yes. Nananalo rin siya sa Mixed Music Awards for appearance. So, parang 20 years ago rin yun. 20 years ago, yes. kumusta siya bilang isang direct? Kumusta siya? How do you direct him? Mais ba siyang bata, singer? Si Mark talagang and now kaya, comparing ngayon. From 20 years ago sa ngayon, pareho pa rin siya, walang nagbago kahit na malayo na narating niya. So, kahit naman noon, mabait na magkatrabaho to, hindi masakit sa ulo katrabaho. So, ang maganda kay Mark kasi nagko-collaborate siya. Kumbaga parang ibibigay siya na ideas din niya. And then, so, para kaming isang pamilya pag gumagawa ng show. Actually, ngayon ko lang na-realize direct na parang nung mga nag-uumpisa tayo, parang hindi ako masyadong involved sa mga creative, or hindi masyado. Nagbibigay ka ng mas ngayon lang yata ako medyo mas tutok mas siya ngayon. Hands-on. Mas hands-on siya ngayon. Pero before, nag-ano rin siya na, okay ba yung ganito, pwede ba yung ganito. May mga ganun siyang input kahit noon pa. Hindi siya yung susunod lang sa lahat. Kasi ngayon na-realize ko, parang siya pati poster pala, pinapakialam ko. Pati... So, ano next mo sa kanyang ibibigay niya direct sa 31? Ito naman si Mark naman, 100% naman ito pag nag-perform. So, kumbaga doon sa quality ng performance, alam ko na sure ball na yan, ibibigay niya lahat doon. And then, syempre maganda lang dito kasi kaming gagawin na hindi pa niya nagagawa noon. And then, kumbaga may mga bago kami mga pyesa na gagawin. So, entirely different yung show doon sa mga dating nagawa niya at nagawa niya. Sorry, mag-hi lang kay Tita Baby. Hi, Tita Baby. Hi, Tita Baby. Yes. At Tita Astor yung dito. Mark, sa all 21 years mo sa showbiz, anong best
best month, best years, or Best memorable na, memorable years and wars or what? Down or It what? would, Ano siguro yung memorable. career mo, personal and everything. Ano? I feel like ang Paano pinaka masasabi yung journey mo? journey. Oo. I feel like ang pinaka-memorable sa akin in terms sa career was nung nagkaroon ako ng stint sa abroad. Nung nag-London ako for the National Theatre. Okay. Kasi feeling ko, like, sobrang rare na makapag-perform dun sa National Theatre. And nabigyan ako ng opportunity to perform and ng matagal. And sobrang talagang inano ko yun, treasure ko yun. And I think nung nagbigay din ang Viva si Boss Vic ng movie sa akin na last month, hindi ko rin makakalimutan. Kasi hanggang ngayon pinapalabas pa rin sa TV. May nag-forward pa rin sa akin na may mga bata pa rin na nakakapanood. So, nakakatuwa. And I think yun yung in terms of theater din, sobrang blessed ako na mabigyan ng ganung klase project. Meron ka bang years na forgettable or what? Forgettable na years? I think nung natapos yung Sunday show namin na All Out Sunday, Sunday All Stars, Yes. na parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay. So yun yung lumipad ako ng New York at nag-aral. Yun ako, nag-aral ako kasi nga parang nataranta ako na parang siya, anong gagawin ko? Na parang nawala yung show namin kasi matagal ako ng Sunday show. First time yun. So from ASAP to GMA, continuous kasi yung Sunday show. Tapos biglang hindi pa alam ko anong gagawin. Kasi nga matapos na lang bigla yung show namin. So nataranta ako, nag-abroad ako. Doon nag-aral ako for a few months. Ano ba nag-aral mo? Blessing in disguise, yung music video editing. May pag-ganon ako. Pero short course lang yun. Pero sobrang blessing in disguise yun. Kasi nung nasa New York ako, nalaman ng director namin ng London, kasi based siya sa New York, nalaman niya na doon ako sa New York. In-offer sa akin yung Seattle na show, 2017. Kasi nakita nila ako. Ano show ron ng matang mo? Here Lies Love. Here Lies Love. And so sabi ko, kailangan pala, totoo pala yung sinasabi lang, you have to show up for the opportunities. Minsan, na dapat makita nila. Kasi mabigay, meron palang, mas mapansin ka, maalala ka. Ganun lang. Yun yung nangyari sa akin nung year na yun. Okay. Sige, ito na last na nga, ito na last. Okay, go ahead. Kunyari, concert day mo na, concert night mo na, andito yung audience. Kausapin mo sila, Mark. Anong gusto mo sabihin? Wow, unang-una, thank you. Kasi after my last concert was 9 years ago or 10 na solo concert. And may special message ka kaya sa kanila. Maraming salamat dahil pumunta kayo sa aking concert. You still find time to come here after all those years. Sa dami ng pinagdaanan and all, you show up and you show your support to me. Thank you so much. Yeah, basically, that one. Thank you. Congratulations. Marami na nakapila. Next. Alright, thanks you, June. Dapat mag-guest to sa show mo, si Mark. Sa time pa. I-reset natin. May show ka na pala ngayon dito, ha? Alright. May Sa show. Marites University. Marites University sa Kanina Facebook mo gusto show. dedicate pala yung Break It To Me dyan. Uy! Actually, matagal ko na hindi kinakanta yun. Ngayon lang. Diba? So, I don't know, gusto ko lang kantahin for a change. Namatay na yung singer yun, ha? Yun, isa pa yun. Dahil parang naging tribute ko na Okay. sa singer. Forgot her name. Angela Bugin. Tama. Oo. Ano ba yan? Nice. Time yata namin yun. Okay, up next, we'll have from Pep.ph, si Jojo Gabinete, our friend. Hi, Sir Jojo. Mark, kung hindi ka singer ngayon, anong profession mo?
tanong na talagang pag-iisipan mo. Actually, siguro dahil nag-architecture ako, posibleng tinuloy ko ang magiging estudyante ng architecture. So hindi ko alam, baka ngayon naging arkitekto na ako. Or dahil sa sobrang hirap ng architecture, baka nag-shift na ako into designing interior. Baka yun. Mahilig ako sa bahay. Mahilig ako yung title ng concert mo is Mark My Dreams. Meron ka bang yung mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo naman pangarap pero naglag ka nangyari? Ako madami. Unang-una, actually, itong being in show business, hindi ko naman talaga to na parang ito yung dream ko sa buhay after school or something. Sumali lang talaga ako ng contest dahil gusto ko lang makatulong sa pamilya ko. And gusto ko lang manalo, mapanalunan yung cash prize. Yun lang talaga yung goal ko nung time na yun, nung bata pa ako. But you know, God has other plan for me. And ito nga yun, biglang nakapasok na ako at pinasign ako ng Viva at tuloy-tuloy na. And ito, aabot ka ng 20 years is already a blessing to me. Hindi ko naman din ito pangarap na mas have a longer career life as showbiz. But you know, binigay ni Lord. So, every day, daming surprises sila sa akin na hindi ko naman ina-expect. Siyempre sa una yung gusto mong kumita ng pera, makatulong sa pamilya, di ba? Anong age mo na-realize na mahal mo itong profession na parang ito yung gusto mong gawin panghabang buhay? At ano ang magiging dahilan para talikuran mo to kung sakali? Ang unang question ay, anong age mo na-realize na mahal mo itong profession? Actually, na-realize ko na dapat pala talagang mahalin tong profession na ito kasi ang daming gustong pumasok sa industriya nito, sa business nito. And I think na-realize ko yan, especially ngayon, na parang ang daming gustong maging part ng business nito. And hindi rin naman ganun kadali. And for us na andito na, dapat talaga i-treasure siya, alagaan mo. Yeah. No, dahil pag-gising mo sa umaga, yeah, lahat ng makikita mo galing sa showbiz, di ba? Totoo. Yung second question na anong pwedeng maging dahilan para talikuran mo itong business? I think kung mawala ang boses ko, and yun yung greatest fear. I think for every singers, pag na-feel yun or pag dumating yung point na yun, sobrang frustrating. But yung point na mag-feel mo na wala ka na magawa, then talagang nawala lang or nawala yung boses mo. I think yun yung magiging big reason, major reason for me. Kasi Mark, lahat naman sa atin dumarating yung pagkakataon na parang burnout tayo, napapagod. May pagkakataon na ba na naisip mong talikod? Yung magpahinga, gano'n? I think that's normal. Pumapasok yan sa isip ko. I mean, kasi itong industriyang ito, very, harsh or very, yeah. Kailangan matibay ka talaga dito. So, hindi pwedeng hindi ka mag-isip ng gano'n na parang, shucks, nakapagod or burnout ka. But I think kailangan maging connected ka lang sa reality. Maging connected ka sa family mo para for support and friends. Maging realistic ka lang din. Yun lang. Okay lang share mo yung mga isang insidente na talagang nasubok yung katatagan mo. Ano pa ba? Nasubok yung hindi naka-decide ako na parang ayaw ko na or something. Hindi, yung talagang nakita mong matatag ka na nalampasan mo. Oh, I think yung point na nag-release ako ng book siguro, yun yung parang kasi super ready na ako nun. I mean,
I'm okay with myself and all that. Yeah, I think yun yung point na yun. So, But, yeah, go. would you say malaya ka na ngayon? I think so, yeah. Yeah, I mean, nalagpasan ko na yun. I was like 8 years ago or 7 years ago. And a lot of beautiful things happened already in my life. So grateful. Thank you, Mark. Thank you. Alright, thanks, Joe. Up next, from Daily Tribune, si Alvin Ignacio. Dapat ganun din yung question kay Direk, ha? Ganun din ka. Madami din natin si Direk i-mention. Hi, Mark. Alvin. Hello po. Good afternoon. My first question, of the many songs sa repertoire mo sa concert na to, what is the song closest to your heart na mag-describe sa buhay mo nowadays? My life nowadays. But I think kasi hindi pa namin na super finalize. Okay, kung hindi ka yung hindi sa kasama sa concert, what's the song closest to your heart nowadays? Alam mo, sa lahat ng tanong yan lagi ang talagang parang ano yun, what's your favorite song? Yeah. First thing na maisip ko, I think yung Pag-ibig lang, yung bago kong, yung ni-record ko for a movie. Talks about love, the message of hope and love, yun yata. Okay. Since you've been honest naman about your sexual orientation in the book, nowadays ba are you in love? Or are you in a relationship that you can share with everyone? Wala pang relationship. But yeah, nagde-date ako but wala pang not into a relationship. Yeah. Okay. So, but parang nilugod ka sa okay. Kasi parang people are excited about Yeah, I think ako rin, excited ako. Alam mo, so super excited ako kung sino man yung pwede ko nang i-hard launch. Okay. Yung may mga pagano na. But for now, I'm enjoying my life and yeah. Is this part of your life going to be celebrated sa paparating na concert? Yung pagpakatotoo mo ba magiging part ng concert, isa-celebrate din siya? Yeah, for sure. Through songs or yeah. May part sa show na parang I would probably like talk about about love and embracing who you are and all that. But I think mas main focus dito yung talagang naging journey ko sa showbiz, kung paano ko nalagpasan lahat, paano ko umisa, paano ko nangarap, paano ko natupad yung mga pangarap na hindi ko naman in-expect or yung mga pangarap ko. Getting the cue from your statement, paano mo nalagpasan ng lahat? Anong intriga ang pinaka feeling mo napakahirap lagpasan pero nalagpasan mo? In your journey sa show business. Alam mo na natatakot ako kasi makukote na naman ako nitong biglang yung sasabihin ko yung isang portion lang kasi hindi na Mamisinterpret. Oo sasabihin ko naman may kadugtong yun But kumbaga yung isang grabing intriga na nalagpasan ko. But I think most intrigas na pumasok sa buhay ko, nalagpasan ko naman. It's always that particular moment na mahirap. Pero the next day I'm okay. Kaya ko naman. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, thanks, Alvin. Up next is my editor, now vlogger, writer, and former musician also. Wow. Si Jojo Panaligan. Thank you. Kay Mark. Mark, how do you feel na I have two questions, but ito muna. How do you feel that people from the LGBT group are in the news more than ever lately? Like, may nakapasok na 2 LGBT sa PBB, may GL na palalabas from Viva, GL movie na palalabas from Viva, and of course may mga controversy na kinapapasukan yung ibang
openly gay people, whether good or bad. How do you feel about that? I think ito yung time na like the community, yung boses nila talagang naririnig. And I think it's a good time for everyone. Yeah. And then ang dami ng platforms na nagkakaroon sila ng boses. So I think it's a good sign. But personally, is it something you want to downplay as far as you are concerned? Or is it something that you celebrate? I mean, it's worthy to be celebrated, especially yung mga ganyan mga events or mga nangyayari sa panahon ngayon. Kasi before, sobrang iba from now. I mean, ngayon talagang very open na lahat and all. I think, yeah, I'm happy. Speaking about current times, pinag-iisipan mo ba yung vocal style mo? Ano ang lugar ni Mark Bautista in the time of P-pop, in the time of pabulong na pagkanta? You know what I mean? Yeah. When in fact, and people know this and love this about you, talaga namang yung style mo pambirit, pang-ballads. But syempre, times change. Yeah. What are your thoughts about this? Maganda. I mean, especially OPM now, nakakabilib. Ako naman, I'm always an old soul. Ganun naman yung foundation ko bilang singer. And hindi ko pwede namang tanggalin din yun dahil lang gusto mong makiuso or gusto mong sumabay sa trend. But I appreciate the new music that's coming out now. If ever man may i-release ako na bago, I wanted to retain that old feel, but at the same time, gusto ko lang na mas chill na, hindi na yung parang pang-contest na sound. Bakit nga ba walang bagong song from Mark? Currently, I am searching for songs na i-release bago ako mag-concert. So, merong mga naiipon, meron akong pinipilian. So you'll be recording one or two and then put it on online. I see. Direct, ito pong, thanks Mark, ito pong concert, hindi bihira lang kasi mag full-length concert si Mark, no? But this is an important concert for him, especially at milestone concert siya. How do you see Mark Bautista in 2024 if you were to reinvent him musically and maybe even his persona? How do you see him? Si Mark naman, Ikaw na yung manager ko ngayon. from doon naman, nag-evolve na rin naman siya. So, in terms of tunog, si Mark is open to new sound, new treatments. Actually, kanina doon sa likod din naman pinagkwentuhan namin about yung ano yung bago. Pinarinig ako sa'yo. Ayan, mga bagong tunog, bagong flavor ng music. So, si Mark, I think hindi dahil sa director niya sa concert, no? I think si Mark, siya yung tipong singer na magtatagal talaga ng mahaba pang panahon kasi bukod sa established na siya for more than 20 years, nandyan din yung willingness niya at yung openness niya pagdating sa pagbabago sa lahat, sa personal na buhay niya, sa musicality niya, and in terms of everything around him na mga factors, open siya sa lahat ng pagbabago. So I think yun yung, kung merong strength si Mark sa personal na buhay niya, yun. Will this concert have a modern feel? Yes. Actually, isa sa step na ginawa namin sa getting Nico Rivera as our musical director. So, kumbaga parang nag-i-infuse kami ng new sound, batang tunog. Not saying na yung mga dati namin mga nakatrabaho sa... Siyempre, open din kami to evolve sa tunog ng concert. Thank you. Two more questions, Direct. Ano po ang kinalaman ng pagpili or ng choice of the theater sa concert na ito? How will that affect the concert?
yung choice of venue, the theater, it's an upscale venue actually. Napili na namin yung Actually, tumingin kami mga possible venues. And then during the conversation, naalala ko yun na parang, what if mag-Soler tayo? So parang, it was an idea na parang lahat kami parang nag-agree na sakto sa feel, sakto sa market. Not saying na, kumbaga parang pwede naman kasi ito lang yung start eh. Pwede nga i-tour to after nito. So, no, I think last concert ko was Newport Theater. So ganun and talaga. Then, nung Christian Azel kami sa Soler din. So parang sabi ko, okay, I'll do Soler na solo. Nisip ko kasi baka you're going for a more intimate feel, kaya yan yung mga, yung venue. Also intimate din yung, I mean, hindi naman siya ganun kaliit, but saktong size lang yung Soler din. Okay. Magandang venue. Sakto pati sa repertoire, pati sa... And yung sound, kasi maganda yung sound sa Soler din. Yun. Thank you. Thanks, Joe. Very insightful. Advantages of working so long with Mark Bautista all these years? Kami, komportable na kami mag-usap ng kahit anong bagay. Kagabi nga kausap ko to, parang message siya mag-1 AM, okay ka pa ba? So, ganun yung, yung relationship na nabuo through the years. Magaan na kaya namin open up ang kahit anong bagay sa isa't isa. So, kumbaga, mag-work yan sa advantage ng concert kasi parang hindi kami magkakahiyaan kapag may ayaw siya o may gusto siya. May ayaw ako o may gusto ako. Diretso yan sinasabi ko sa kanya. Sige, last lang. Ano bang inad mo dun sa artistic na, anong inad mo artistically? Dun sa theme na, kunyari, this is Mark Bautista throughout the years. Dun sa theme na yun, ano ba ang artistic touch na gawa mo? Siguro yung concept kasi nito, ever since na nagsimula namin pag-usapan itong project na ito, talagang ang namin is ma-mark lahat ng stages, lahat ng mga dreams ni Mark. So lahat yun, kumbaga parang kaya doon nag-evolve yung concert eh. So basically yung kumbaga yung pagtahi ng buong show. Alright. Thanks, Seth. Okay, up next is from Philippine Star, si Charm Agulo. Hello, Charm. So why it took 9 years for you to stage sa concert? Solo. I don't know. Kasi nga 20 yan. It's a milestone and perfect timing. And nagkaroon ng budget, so natuloy. So yun lang naman, kasi nga milestone siya and very important year for me. So for my second question, so how do you want your performance sa concert to be remembered and also the records of the year? I just want people to be inspired by after watching the show. I think yun yung basic na gusto kong iparating sa audience. Kasi everything started with a dream. And sana mas ma-inspire sila sa lahat ng maging journey ko kung mapanood nila. From how I started to now, to kung ano yung future na gusto kong gawin. And ma-inspire sila sa story ko. From my humble beginnings in Cagayan de Oro na talagang walang kaalam-alam. And paano ko na-survive ang show business after 20 years. So yun siguro. Ako, I agree with Mark. Kasi ako, pag gumagawa ng concert, ayoko yung basta, ito, kantahin natin to. Ito, uso to. Ganyan. So, parang panay music lang. Gusto ko yung nabubuo yung music kasama ng kwento at yung message na gusto namin ipaabot sa audience, ipakuha nila. So, siguro yun yung pinaka gusto kong mangyari at sana ma-achieve namin.